Ang pagbabalik ng alaala ni Isabel. Bigla na lang nahulog si Isabel Bel Reyes sa hagdanan at kasabay nito ay nawala ang ilang taon ng kanyang alaala. Nang nagmamadali akong dumating sa silid niya sa Manila Doctors Hospital, narinig ko siyang sobrang balisa. Paano ako magpapakasal sa isang lalaking nakilala ko lang dahil sa arranged marriage? Nay, niloloko niyo ba ako? Boses ni Bel, puno ng pagkagulat. Kalahating taon pa lang kaming kasal. Mukhang mauwi na ito sa hiwalayan, naisip ko. Pero pagtapak ko pa lang sa pintuan ng silid, si Bel na nawala ng alaala ay napatingin sa akin. Para siyang natigilan sa paghinga. Nay, bulong niya sa kanyang ina, si Aling Rosario, naniniwala po ba kayo sa love at first sight? Pagdating ko sa labas ng silid sa ospital, narinig ko ang matinding pagtatalo sa loob. Aling Rosario, wag niyo akong lokohin. Nadulas lang ako, pero yung biglang mula 18 anyos, naging 25 anyos ako, tapos kasal pa. Ano to? Boses ni Bel, halatang iritado. Nasa kasagsagan ako ng kabataan ko sa edad na 25, bakit ako magpapakasal? Ako ba'y nabaliw o pinilit niyo akong magpakasal? Ang biyenan kong si Aling Rosario, na tinatawag din ni Bel na Aling Rosario, sa paraang parang kaedad lang, ay hindi rin nagpapatalo sa pagkabalisa. Anak, huwag mo akong pagbintangan. Ikaw mismo ang nagpakasal. Kayon sasabihin mong pinilit kita? Kung gusto mo o ayaw mong magpakasal, bahala ka. Ang usapan sa loob ang pumigil sa aking mga hakbang papasok. Nang matanggap ko ang tawag mula kay Aling Rosario, pauwi pa lang ako galing sa isang business trip. Pautal-utal niyang sinabi na si Bel, ang asawa kong kalahating taon ko palang kasama, ay aksidenteng nahulog sa hagdan at nauntog ang ulo. Hindi na niya maalala ang anumang nangyari pagkatapos ng kanyang ika-negatibo 18 na kaarawan. At nang makilala ko si Bel, siya ay 22 anyos na. Ibig sabihin, ang babaeng nakahiga ngayon sa silid na iyon ay wala ng alaala tungkol sa akin. Hindi na niya ako kilala. Hindi maaari. Nagpatuloy ang boses ni Bel. May sakit ba ako? Bakit ako nagpakasal ng ganito kaaga? Sabihin niyo nga sa akin, sinong anak mayaman ang pinakasalan ko? Ang pamilya nila Bel, ang mga Reyes, ay kilalang negosyante sa kanilang rehiyon. Mula pa sa kanyang mga ninuno, sila ay maituturing na bagong yaman, ngunit sa henerasyon niya, nakapag-ipon na sila ng sapat para matawag na respetadong pamilya. Siguradong kailangan ng kapantay sa estado. Hindi siya anak mayaman na kung sino lang, paliwanag ni Aling Rosario. Ang asawa mo ay galing sa pamilyang may pinag-aralan, parehong propesor sa universidad ang mga magulang niya, disenteng pamilya. Pagkatapos, dahan-dahang idinagdag ni Aling Rosario, mas matanda siya sa'yo ng 2 taon, pero gwapo siya. Nagkakilala kayo dahil ipinakilala kayo sa isa't isa. Ano? Si Bel, na ang alaala ay tumigil sa edad na 18, ay sumabog. Paano ako magpapakasal sa isang lalaking nakilala ko lang dahil sa arranged marriage? Nay, sigurado ba kayong hindi niyo ako niloloko? Dito, tila hinipo niya ang kanyang mukha. Hindi naman nasira ang mukha ko, di ba? Hindi naman ako pumangit nitong mga nakaraang taon, bakit naman ako babagsak sa arranged marriage? Ako'y 18 anyos pa lang, nasa kasagsagan ng kabataan, kahapon lang iniisip ko pa kung saang universidad ako mag-aaral o kung mag-a-abroad, tapos ngayon sasabihin niyong pinakasalan ko ang isang lalaking 27 anyos. Dahil 25 si Bel at mas matanda ang asawa ng 2 taon. Malinaw na ipinahayag ni Bel na nawala ng alaala ang kanyang hindi pagkagusto sa kasal na ito. Aling Rosario, bakit hindi niyo ako pinigilan? Pigilan ang ulo mo. Hindi ba't sinabi ko na? Ikaw ang humabol-habol para pakasalan siya. Ilang beses kang nag-propose, halos tumira ka na nga sa bahay nila. Patuloy na panunumbat ni Aling Rosario na maihalong sakit sa dibdib. At isa pa, huwag mong isipin na dahil nawalan ka ng alaala ay pwede ka nang magpa-baby. Ikaw ay 25 anyos na, ano nang reklamo mo dyan? Wala akong pakialam. Ang 25 anyos na ako ay siguradong nabighani lang iyon. Matigas na sabi ni Bel. Gusto kong makipaghiwalay. Pagkasabi noon, natahimik ang silid sa loob ng 2 segundo. Huminga ng malalim si Aling Rosario at bumuntong hininga. Ano bang kamalasan ito? Sa wakas, hinintay kong magkaedad ka ng mahigit 20 para medyo tumino ka, nagkapamilya ka na, tapos isang bagsak lang, nasira na ang utak mo.
Paano ko ito ipapaliwanag sa tatay mo? Ang ama ni Belle ay pumanaw dahil sa sakit noong siya inasa high school. Si Aling Rosario, mag-isang itinaguyod ang rebeldeng anak, hindi na nag-asawang muli at wala ng ibang anak. Nakatayo ako sa labas ng silid, nag-iisip. Mukhang ang kasal naming kalahating taon pa lang ay hindi na magtatagal. Walang nakakaalam kung kailan babalik sa normal ang isip ni Belle o kung babalik pa ba ito. Matapos huminga ng malalim, humakbang pa rin ako, itinulak ang pinto ng silid at tumingin sa loob. Nakasuot si Belle ng damit pasyente, ang ulo niya ay may makapal na benda. Ang 18 anyos na si Belle ay ibang-iba sa tindig ng 22 anyos na Belle. Ang pagiging isip bata niya ay hindi maitatanggi. Totoo ngang nawalan siya ng alaala. Akmang magsasalita na ako nang mapansin kong si Belle sa kama ay nakatitig sa akin, tila naputol ang hininga. Hinilan niya ang braso ng kanyang ina at bumulong, "Nay, naniniwala po ba kayo sa love at first sight?" Matagal akong tinitigan ni Belle, sobrang tagal na inakala kong may naalala na siya. Ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang pagkalito. "Nay, sino po siya?" Hindi pa rin niya ako naaalala. Nakita ni Aling Rosario ang itsura ng anak, umirap ito. Sakto namang pumasok ang doktor. Ipinaliwanag ng doktor ang kondisyon ni Belle. Amnesia dulot ng concussion. Kailangan ng panahon para mag-obserba at magpahinga at bawal masyadong pag-isipin. Kung kailan babalik ang alaala, kailangang maging handa sila sa lahat ng posibilidad. 5 taon ng alaala ang nawala kay Belle. Maaaring bumalik sa maikling panahon, o mas matagal, 1 linggo, 1 buwan, kalahating taon, 1 taon, o kahit 2 taon. Komplikado ang utak ng tao. Ibig sabihin, baka ilang taon akong walang maalala pagkatapos ng 18, unang reaksyon ni Belle. Sabi ng doktor, maingat siyang magsalita, hindi naman daw gaanong malala, malaki ang sansang bumalik ang alaala, pero depende sa tao kung gaano katagal. Nay, narinig niyo yun? Kung hindi ko na maalala, hahayaan niyo ba akong makasama ang isang estranghero habang buhay? Ang babaeng may alaala ng 18 anyos ay mas emosyonal. Pinapahirapan ko lang siya at ang sarili ko. Mas mabuting maghiwalay na lang kami ngayon. Tumingin sa akin si Aling Rosario, akmang magsasalita pero napigilan. Nandyan ang doktor, bulong niya, gustong pagalitan ang anak pero nagtimpi. Sabi ng doktor, nga pala, walang malaking problema sa katawan ng pasyente. Sapat na ang observation period sa ospital, pwede na siyang umuwi. Pamilya ng pasyente, pwede na kayong kumuha ng gamot at ayusin ang discharge papers. Ako na ang nagsalita, ako na po ang bahala. Si Belle, na may kakaibang takbo ng isip, ay agad nahuli ang punto. Aling Rosario, may anak ka palang ganito kalaki. Hindi ka ba nahihiya kay tatay? Si Aling Rosario, na kanina pa nagtitimpi mula nang magising ang anak, ay hindi na nakayanan ang bintang. Isabel Reyes, umayos ka nga sa nanay mo. Asawa mo yan. Asawa? Pagkasabi ng 2 salitang iyon, si Belle na kanina ay maingay at nagwawala sa kama ay parang nasakal. Ang magaganda niyang mata ay nanlaki at muling napako ang tingin sa akin. Sa ekspresyon niya, halatang nabigla siya sa balita. Ako asawa ko. Humina ang boses niya, tila kinukumpirma ang katotohanan ito sa akin at sa kanyang ina. Si Belle, kung hindi ako nagkakamali, ay namula ang likod ng tenga sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Aling Rosario ang itsura ng anak, tila nanonood ng isang palabas. Yan nga ang asawa mong nakilala mo sa arranged marriage. Hindi ba't kanina lang ay nagwawala ka na gusto mong makipaghiwalay sa kanya? Biglang natahimik si Belle, yumuko, na parang wala na siyang lakas ng loob na tumingin sa akin. Nahihiya ba siya o naiilang? Hindi ko maintindihan ang 18 anyos na si Belle. Para sa kanya ngayon, isa nga akong estranghero. Kakalabas ko pa lang ng silid, ilang hakbang pa lang, narinig ko na ang boses ni Belle mula sa loob. Nay, sa tingin niyo, yung na love at first sight ko kanina, asawa ko ba yun? Boses ni Aling Rosario, walang bakas ng emosyon. Hindi, yun yung malapit ng maging ex-husband mo. Pagkatapos ayusin ang discharge papers ni Belle, sinamahan ko siya at si Aling Rosario pauwi. Sa loob ng kalahating taon naming pagsasama, doon kami nakatira sa conjugal house namin, isang malaking unit sa isang high-end condominium sa Bonifacio Global City, BC, kaming 2 lang.
Si Aling Rosario ay malakas pa at ayaw makisama sa anak at manugang. Nag-usap kami ni Aling Rosario kung saan dapat manatili si Belle. Ang naisip ko, mas mabuting umuwi muna si Belle sa dati nilang bahay sa Quezon City para makapagpahinga at maging komportable. Pero mariing tumutol si Aling Rosario. Miguel, sabi niya, ako si Miguel, Miggy Santos, alam kong mahirap para sa iyo ang sitwasyon ni Belle ngayon, pero hindi siya makakapagtrabaho. Ang mga bagay sa kumpanya, ako na muna ang aasikaso. Kung sa lumang bahay siya, wala rin akong oras para alagaan siya. Mas mabuti kung tulad ng dati, baka sakaling araw-araw kanyang makita, mas mabilis siyang makaalala. May punto si Aling Rosario. At si Belle, na kanina ay gustong makipaghiwalay, ay kumalma na. Pumapayag na rin ako, sabi ni Belle. Nasa sasakyan kami, may driver. Si Aling Rosario sa passenger seat. Kami ni Belle sa likod. Ilang araw akong pagod sa business trip sa ibang bansa, at pag-uwi ko, balita pa ni Belle ang sumalubong. Hindi pa nga ako nakakapag-adjust sa jet lag, dumiretso na ako sa ospital. Ngayon, sa wakas, makakapikit na ako sandali. Nakapikit ako pero parang may mga matang nakatitig sa akin. Pagmulat ko, parang guni-guni ko lang. Siguro dahil masyadong smooth magmaneho ang driver, o dahil pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Pagmulat ko, dapit hapon na sa labas. Wala na sa sasakyan ang driver at si Aling Rosario. Ang ulo ko nakasandal sa balikat ng katabi ko. Si Belle, sa sandaling iangat ko ang ulo ko, ay nagmulat din ng mata. Nang magtama ang tingin namin, may kaunti pa siyang pagkalito. Huminto siya sandali bago nagsalita, nakatulog ka kanina. Ito ang unang beses niyang kinausap ako mula nang mawala ng alaala. Bakit hindi mo ako ginising? Hindi direktang sumagot si Belle. Kararating lang natin. Si nanay may kailangang asikasuhin kaya nauna na. Pagbaba ng sasakyan, tahimik at masunuring sumunod sa akin si Belle. Wala siyang alaala pagkatapos ng 18, kaya natural lang na hindi niya alam kung saang building o anong floor ang bahay namin. Habang naglalakad, iniisip ko kung paano ko pakikisamahan ang asawa kong nawala ng 5 taong alaala. Para sa kanya, isa lang akong estrangherong napakasalan niya. Kami ni Belle ay nagkakilala sa pamamagitan ng ipinakilala. Noong 25 anyos ako, ginamit ng mga magulang ko ang kanilang malawak na network mula sa pagiging mga propesor sa FE Diliman para simulan ang paghahanap ng mapapangasawa para sa akin. Tradisyonal ang kanilang pananaw sa kasal. Sa maraming taon, nire-respeto nila ang isa't isa, bihira mag-away, marahil dahil pareho silang kasamahan sa iisang unibersidad, maraming pagkakatulad na mapag-uusapan. Sa alaala ko, noong bata pa ako, maaga akong humiwalay ng kwarto sa mga magulang ko dahil gabi-gabi, bago matulog, kailangan nilang mag-usap sa kama tungkol sa mga kasamahan, mga boss, at minsan pati mga estudyante. Hindi naman puro paninira, sadyang malakas lang ang pangangailangan nilang magbahagi sa isa't isa. At ako, bilang bata, hindi kayang magpuyat at syempre, hindi makakasali sa pulong ng mag-asawang iyon. Wala akong naging girlfriend bago mag-negatibo 25, dahil lang hindi ko pa nakikita ang gusto kong ligawan, pero ito'y ikinagugulat ng mga magulang kong mahilig magkwentuhan. Sa mata nila, ang anak nilang magalang at maayos ay hindi dapat single hanggang 25. Maliban sa hindi nila suportado ang maagang pakikipagrelasyon, medyo bukas naman sila sa pagpapalaki sa akin. Lahat ng ipakilala't nila pinuntahan ko. Ang mga pinili nilang kandidata ay hindi naman masama. Bawat isa, kung ilalagay sa dating market, ay magandang stock. Kasama sa mga ipinakilala sa akin ang mga dati nilang estudyante, anak ng mga kasamahan, at apo ng mga kakilala sa iba't ibang larangan. Isantabi ang personal na katangian, ang itsura at kondisyon ng bawat isa ay maganda, kulang lang ng key spark. May ilan ding mukhang maayos, hindi nakakainis ang kilos at pananalita. Ngayon, mabuting magkaibigan kami at kapag may kinakasal, iniimbitahan ang isa't isa. Sa pagitan ng tao, ng lalaki at babae, hindi lang iisang uri ng damdamin at relasyon ang meron. Si Belle, sa lahat ng ipinakilala sa akin, ay tila kakaiba. Siya ang huli kong pinakilala. Hindi siya estudyante ng mga magulang ko o anak ng kasamahan nila. Siya ay ipinakilala ng isang matchmaker. Sabi ng matchmaker noon,
isang lokal na negosyante ang naghahanap ng manugang para sa anak. Hiniling sa kanya na magrekomenda. Maganda raw ang kondisyon ng kabilang panig, lalo na nang sabihing ang negosyanteng iyon ay si Aling Rosario. Naisip ng nanay ko na pwede kong makilala ang kandidatang ito. Ang biyenan ko ay may reputasyon sa lungsod, maraming nagawang kabutihan, nag-donate ng pera at gamit. Ang tanging sakit daw niya sa ulo ay ang pag-aasawa ng anak. Kumpara kay Belle, mas naunang nakilala ng buong pamilya ko si Aling Rosario. Ako ang una at tanging pinakilala kay Belle. Nang una ko siyang makita sa isang restaurant sa Greenbelt, nagulat ako. Si Belle, 22 anyos noon, ako 24, kakagraduate lang ng kolehiyo, wala pang 2 taon, may bakas pa ng pagiging estudyante. Mas maganda siya kaysa sa inaasahan ko, hindi mukhang nagmamadaling maghanap ng mapapangasawa. Noong araw na iyon, si Belle ay nakasuot ng simpleng bestida na nagdagdag ng kanyang pagiging mahinhin at elegante. Minsan, may mga sixth sense ang tao na hindi maipaliwanag ng siyensya. Halimbawa, noong araw na ipinakilala kami ni Belle, naramdaman kong magkakaroon kami ng kwento. Pagkatapos ng kainan, tinanong ako ni Belle kung gusto kong manood ng scene o maglakad-lakad. Ito'y mga lihim na senyales sa ikipagpapakilala. Ibig sabihin, interesado siya sa akin, at ang pagpayag ko ay ganoon din ang ibig sabihin. Sadyang ang simula na base sa ikipagpapakilala, ay hindi maiiwasang suriin ang mga kondisyon. Hindi lang ang kondisyon niya, kundi pati na rin ang sarili ko. Sa pamilya ni Belle, kaya niyang pumili ng mastika level na mapapangasawa. Mula nang maging kami hanggang sa ikasal, ilang beses kong tinanggihan si Belle, pero talagang swak siya sa tipo ko. Ang pisikal na atraksyon na iyon, kasama ang kanyang pagpupursige. Nagmahalan pa rin kami. Mula pagkikilala hanggang kasal, 2 taon lang ang lumipas. Matamis ang buhay pagkatapos ng kasal, hanggang sa nangyari ang aksidente. Naglibot-libot si Belle sa conjugal unit namin. Nawalan siya ng alaala, kaya hindi niya alam ang ayos ng bahay. Kalahating taon pa lang kaming kasal, may mga dekorasyong pangkasal pa. Tinitigan ni Belle ang isang malaking pulang 380 love decor na nakasabit sa pader at napaisip. Ang pangit, bulalas niya. Pagkatapos magkomento, naalala niyang nandyan ako at lumingon sa akin. Wala akong emosyon. Noon, ikaw ang nagpumilit na isabit yan. Si Belle, bago ikasal, ay nagpumilit na isabit ang malaking 3 decor na iyon sa bahay. Ang istilong iyon ay hindi lang dito, pero pagkatapos ng kasal, karamihan ng dekorasyon ay tinanggal na, maliban sa key love na iyon. Natahimik si Belle. Tumingin siya sa akin, tapos sa key love sa pader, tila naguguluhan sa sarili niyang panlasa. Nag-alinlangan siya ng 2 segundo bago naalala ang mahalaga. Anong pangalan mo? At totoo ba talagang kasal na tayo? Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya ngayon tungkol sa kasal na ito, o sa akin, ang asawa niya. Kahit alam kong legal kaming mag-asawa at malamang na bumalik ang alaala ni Belle, ang estrangherong tingin ng katabi mo sa higaan ay hindi pa rin komportable. Pumasok ako sa master's bedroom, kinuha ang 2 marriage certificate namin mula sa drawer at ibinigay sa kanya. Ito ang marriage certificate natin. Ako si Miguel Santos, Miggy for short. Tiningnan ni Belle ang 2 marriage certificate bago sa paningin niya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Nakita ko siyang yumuko, tiningnan ang laman ng certificate ng ilang segundo, tapos tumingala ulit sa akin. Si Belle, na ang alaala ay tumigil sa 18, ay hindi pa sanay sa estado niyang kasal na. Tumunog ang doorbell. Ang kasambahay na inayos ni Aling Rosario para mag-alaga sa pagkain ng anak niya. Pagpasok ng kasambahay, dumiretso na ito sa kusina. Mabilis na natapos ang hapunan. Tahimik kaming kumain ni Belle. Pagkatapos kumain, hindi siya mapakali. Naglibot-libot sa bahay hanggang sa tumayo siya sa harap ng pinto ng master's bedroom. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Siyempre, kwarto mo rin to. Si Belle, pagkatapos mawalan ng alaala, ay dahan-dahang pumasok sa kwartong tinutulugan namin pagkatapos ikasal. Pagpasok niya, natigilan siya, lumingon sa akin, may hindi makapaniwalang tono sa boses. Natutulog ka ngayon sa pink na bedsheet at pink na kumot. Bakit? Tanong ko. Nakikita kong gusto mo naman. Kahit yung may maliliit na bulaklak, wala ka namang reklamo. Ang 18 anyos na dalaga ay marahil hindi pa alam.
Ang mga lalaking kasal na ay walang karapatang pumili ng bedsheet. Ngayon, tinitingnan niya ang pink na bedsheet na may pag-aalinlangan. Hindi pwedeng pink ang gamit ng gwapong lalaki, di ba? Belle, tingnan mo na lang. Maliligo lang ako. Mamaya, papalitan ko yung gamot mo sa sugat. Hindi ko alam na pagkatapos kong sabihin iyon at maligo, si Belle sa kwarto ay nagsimulang hindi mapakali. Pero pagod na talaga ako. Mula nang malaman kong naaksidente si Belle hanggang sa makalabas siya ng ospital, mataas ang tensyon ko. Gusto ko lang maligo at matulog ng mahimbing. Pagkatapos maligo, habang suot ang pantulog, pagbukas ko ng pinto ng banyo, sakto namang isinasara ni Belle ang drawer ng bedside table. Kahit likod lang, nakita ko ang pagkataranta sa kilos niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Ang laman ng bedside table ay medyo problematic. Si Belle noon, parang nag-hoard, bumili ng isang kahon ng family planning items. Maayos na nakasalansan sa dalawang drawer ng bedside table, at sa kabila, may ilan pang maliliit na laruan. Kahit na ang alaala niya ay hanggang 18 lang, hindi na siya bata. Lumingon si Belle sa akin. Normal lang ang pantulog ko, itim na may puting polka dots. Akmang lalapit na ako, biglang umatras si Belle, tinakpan ang mukha at sinabi sa akin, Miggy, huwag ka munang lumapit. Nakaupo siya sa sofa sa tabi ng floor-to-ceiling window, takip ang mukha ng dalawang kamay, parang malapit nang sumabog sa pula. Matagal ko nang hindi nakikita ang ganitong hiya ni Belle. Kahit noong unang halik namin o unang pagsiping, hindi ganito si Belle. Isang pagkakauntog lang, nasira ang utak, at nakita ko ang isang mas batang, mahiyain na Belle. Okay ka lang, tanong ko. Namumula ang tenga ni Belle. Maputi siya, pero karaniway kalmado, hindi pinapakita ang emosyon. Akmang lalapit ako para tingnan ang kalagayan niya. Tumunog ang telepono. Si nanay ang tumatawag. Miguel, kumusta si Belle? Malala ba? Mahina akong sumagot. Okay lang ang katawan niya, pahinga lang sandali, ayos na. Totoong nawalan siya ng alaala. Tiningnan ko si Belle. Opo, sagot ko. Bumuntong hininga si nanay. Paano na iyan? Kung hindi na maalala ni Belle, paano na ang buhay niyo? Okay lang po. Sabi ng doktor, babalik din. Sa ganitong kritikal na sandali, hindi na kailangang mag-alala pa si nanay. Pagbaba ng telepono, napunta ulit ang tingin ko kay Belle. Lumapit ako sa kanya. Habang papalapit, mas lalong naguguluhan ang mga mata ni Belle. Anong gagawin mo? Tumayo ako sa harap niya, tiningnan si Belle sa sofa. Inilagay ang kamay ko sa ulo niya, at mahinang sinabi, titingnan ko muna ang sugat mo. Kumpara kay Belle, mas kalmado ako. Asawa ko siya. Normal lang ang magkadikitan. Nang matanggal ang benda, nakita ko ang sugat sa ulo niya. Ang asawa kong maayos bago ako umalis sa business trip. Pagbalik ko, hindi lang nagkaroon ng hiwa sa noo, pati ako kinalimutan na. Kinalimutan na nakatapos na siya ng kolehiyo at nagtatrabaho, kinalimutan na rin nakasal na siya. 5 taon ng alaala, biglang nawala. Komplikado ang nararamdaman ko, halo-halong tamis at awa para kay Belle. Hindi ko na malayang hinipan ko ng bahagya ang sugat niya, hindi napansin na si Belle sa harap ko ay nanigas, hindi makagalaw. Masakit ba? Tanong ko. Boses ni Belle, ilang segundo bago narinig, medyo pigil. Hindi na masyadong masakit. Gusto ko sanang yumuko at halikan siya para pagaanin ang loob, pero naisip kong ang alaala ni Belle ngayon ay tumigil sa 18, kaya pinigilan ko ang sarili. Huwag kang gagalaw, papalitan ko ang gamot mo, mahina kong sabi. Nakatutok ako sa pagpapalit ng gamot niya, hindi napansin na palapit na ako ng palapit. Ang mga hibla ng buhok ko ay nahuhulog sa mukha ni Belle. Napapalibutan siya ng amoy ng body wash ko. Nang matapos kong ibenda, nakita ko ang asawa kong namumula. Huli na nang mapansin ko at umatras ako ng isang hakbang. Akmang magsasalita, tumingala si Belle sa akin. Narinig ko siyang nagsalita, pwede mo bang ikwento sa akin kung paano tayo naging tayo? Hindi ito maipapaliwanag sa ilang salita lang. Kung isusuma, iyon pa rin, nagkakilala tayo dahil ipinakilala tayo sa isa't isa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huminto si Belle sandali, bago nahihiyang nagsalita, ano ang nagustuhan mo sa akin? Ang nawalan ng alaala na si Belle ay nakakatuwa rin. Paano ko sasagutin ang tanong na ito? Dahil maganda ka at mayaman ang pamilya mo.
Ito ang pinakamababaw at praktikal na sagot. Yun lang. Mukhang hindi siya kontento sa sagot na iyon. Kumunot ang noo niya. Arranged marriage tayo, di ba? Hindi ba't yun ang mahalaga, pang-aasar ko sa kanya? Wala na bang iba sa akin na pwede mong magustuhan? Ang asawa kong nawalan ng alaala ay hindi sumuko at nagtanong ulit. Siyempre meron. Nagkunwari akong nag-iisip, nakita kong sobrang interesado siya, hindi ko napigilang umiti ng bahagya. Maganda ang katawan mo at kompatible tayo sa kama. Nakita mo naman kanina, di ba? Tumingin ako sa bedside table na puno ng family planning items. At ayun, nagkaroon na naman ako ng asawang namumula. Nakakatuwa palang asarin ang 18 anyos at hindi naman nagbago ang mukha ni Belle. Kahit nawalan ng alaala, dahil siya pa rin naman iyon, wala akong naramdamang guilt. So, gusto mo lang ang iyon ko at hinahangad mo lang ang katawan ko, tanong ni Belle sa harap ko. Nakakrus ang mga braso ko, matagal ko siyang tinitigan, bahagyang ngumiti. Ikaw? Sa ospital, gusto mong makipaghiwalay. Ngayon, gusto mo pa bang makipaghiwalay? Natahimik siya. Ngayon, wala kang alaala tungkol sa akin, tapos nagbago ang isip mo na ayaw mo nang makipaghiwalay. Hindi ba to lost at first sight yan sa akin? Hindi pareho, pagtutol ni Belle. Saan na iba? Hindi niya maipaliwanag, kaya inulit lang ang pagtutol na hindi pareho. Hindi ko na pinilit na pagtalunan pa ang isyong ito. Humarap ako at umupo sa kama, tinitigan siya at sinabi, inaantok na ako. Anong plano mo? Nagulat si Belle sa pag-iiba ko ng usapan. Napagtanto niyang mag-asawa kami, karaniwang natutulog sa iisang kama. Natigilan siya sandali, bago akong umiti at sinabi, sa kabilang kwarto ka muna matulog, inayos ko na ang kama para sa iyo. Ang mga damit, nasa walk-in closet ng master's bedroom. Kung hindi ka komportable, ilipat mo muna ang ilan sa closet doon. Tumango muna si Belle, nag-alinlangan ng 2 segundo bago biglang nag-react. Inayos mo na pala lahat, sinadya mo hindi sabihin para pagtawanan ako, no? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Tinaasan ko siya ng kilay. Kung hindi ka naiilang, pwede ka namang dito matulog. Nakatulog sa tabi ko, nagkatinginan kami. Hindi kinaya ni Belle na nawalan ng alaala, ilang segundo lang, tumakbo na palabas ng kwarto namin. Tiningnan ko ang likod niya, hindi napigilang umiti. Pagkatapos noon, wala na akong lakas para mag-isip pa. Pagpatay ng ilaw, pagdikit ng ulo sa unan, nakatulog agad ako. Paggising ko kinabukasan, tanghali na. Paglabas ng kwarto, nakita ko si Belle na nakaupo sa sofa, nag-iisip tungkol sa buhay. Nang marinig ang tunog ng pinto, agad siyang lumingon, parang isang alertong tuta. May bahagyang pangingitim sa ilalim ng mata niya. Mukhang hindi nakapahinga ng maayos kagabi. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Lumapit ako para tingnan siya, nagtatanong kung may naalala na siya. Nang marinig ito ni Belle, natigilan muna siya, tapos umiling. Alaala pa rin ang 18 anyos. Okay lang, pagalingin mo muna ang sugat mo. Iniangat ko ang kamay para hawakan ang mukha niya, pero sa kalagitnaan, naramdaman kong hindi pa angkop, kaya ibinaba ko ulit. Kagagaling ko lang sa business trip, tapos may nangyari pa sa bahay. Magpapahinga ako ngayon at may bisita tayo mamaya. Darating ang 2 kababata ni Belle para bisitahin siya. Siyempre, mga kaibigang kilala niya mula pagkabata. Dati, naikwento niyang 3 silang magkakaibigan mula pa noong bata pa sila, sobrang close. Pagkatapos naming ikasal, ang mga kaibigan ni Belle ay naging kaibigan ko na rin. Si Belle ay marahil nagpuyat kagabi sa kakatingin sa telepono niya. Nang una niyang mahawakan ang telepono, pati password ay nakalimutan niya. Ang password ngayon ay iba sa password niya noong 18 siya. Buti na lang may face recognition. Tiningnan niya ako ng malalim, hindi ko alam kung ano ang iniisip. 1:00 ng hapon, dumating na rin sa wakas ang mga kababatang inaabangan ni Belle. Pero para kay Belle ngayon, may dala silang maliit na sorpresa. Nang pumasok sina Paolo at Andrea sa bahay, si Belle ay talagang sabik na makita sila. Marahil marami na siyang naisip tungkol sa mga pagbabago ng mga kababata niya pagkatapos ng 5 taon, pero halatang kulang ang naisip niya. Tiningnan ni Belle ang 2 kababata niyang mas mukhang matatag na, tapos ang batang gumagapang sa carpet sa tabi, nanigas siya. Hindi nga.
Sino sa inyo ang may anak na? Lumapit si Paolo, tinitigan si Belle, nagtataka. Belle, totoo bang hanggang 18 lang ang naaalala mo? Si Andrea naman, mas grabe, diretsong hinawakan ang mukha ni Belle para tingnan. Buti na lang, utak lang ang nasira. Walang problema sa mukha ni Belle. Tinabig ni Belle ang mga kamay. Mas interesado siya kung kaninong anak ang nasa sahig. Lumingon si Paolo sa akin. Miggy, wala talaga siyang naaalala? Umiling ako. Belle, anak namin to ni Andrea, si Sofia. Malapit nang mag-1 taon. Parang biglang huminto ang hangin ng 2 segundo. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Nang mapagtanto niya kung ano ang narinig, huli na. Una niyang tiningnan ang batang bilugan ang mata at ulo na gumagapang sa sahig, tapos ang 2 kababata niyang nakatayo sa kaliwat kanan na may itsurang matinding nasaktan ang mundo ng diwa. Kay kayong 2 nagkaanak. Bigla siyang tumayo, tumaas din ang boses. Kailan pa kayo nag-on? Hindi na hinintay ang sagot nila, sobrang balisa si Belle, tinuro si Andrea at kinwestiyon, hindi ba sabi mo, kahit mamatay na lahat ng lalaki sa mundo, hindi mo titingnan si Paolo? Tapos lumingon kay Paolo, hindi ba sabi mo dati, ang papakasalan mo lang yung mga babaeng mahinhin at tahimik? Anong pinagkaiba niyo sa incest? Si Belle, sa sobrang gulat, ay medyo wala ng preno sa pagsasalita. Para siyang third wheel na pinagtaksilan sa pagkakaibigan nilang tatlo. Sa mata ni Belle, pinagtaksilan ni na Paolo at Andrea ang pagkakaibigan nilang dapat ay sobrang dalisay. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ang natanggap niya ay hindi pagsisisi mula sa mga kababata. Nagulat si Paolo. Yung mga sinabi mo, halos pareho lang noong nalaman mong kami na ni Andrea. Hindi ka ba na nag-replay? Walang masabi si Belle. Ang bata sa sahig, parang biglang may nakitang target, gumapang papalapit kay Belle. Una, ginamit ang matabang kamay para kumapit sa pantalon niya, tapos humawak ng mahigpit, umindayog para tumayo gamit ang binti ni Belle. Hindi makagalaw si Belle, nagkatinginan sila ng bata. Ang pagkawala ng alaala ay nagdulot sa kanya ng pagkalito sa kasalukuyang sitwasyon, pero ang anak ng kababata niya ay mukhang hindi takot sa estranghero, niyakap lang ang binti ni Belle. Ang mga magulang ng bata, nakatayo lang sa tabi, nanonood. Tumawa si Paolo. Baby Sofia, yan ang ninang Belle mo. Sayang at hindi pa marunong magsalita ang bata, ngayon pa lang natututong magsabi ng ki mama. Sa harap ni Belle, ilang ang kaya niyang sabihin. Ang cute. Sina Paolo at Andrea, parehong hindi pangit, kaya ang anak nila ay maganda rin. Nang makilala ko sila, kasal na sila. Buntis noon si Andrea, si Paolo ang nag-aalaga. Sabi nila, magkababata, childhood sweethearts, bagay na bagay. Siyempre, hindi ko alam na dati pala silang magkaaway. Ang kawawang asawa ko, nag-aalala pa noon para sa kanila, kung maghihiwalay sila, kanino siya mapupunta. Nang malaman ni Belle na ang dahilan ng pagkakauntog niya ay dahil habang nakikipag-meeting sa kliyente, aksidenteng nakakita ng eksenang nahuhuli ng legal wife ang kabit, at dahil sa panonood ng gulo, hindi sinasadyang naitulak siya sa hagdan. Tawa ng tawa sina Paolo at Andrea. Ako rin, nang malaman ang dahilan ng aksidente, hindi ko maintindihan. Pero hindi naaalala ni Belle. Walang emosyon siyang nakaharap sa 2 tumatawang kababata. Iniwan ko sila para mag-usap, lumabas ako para bumili ng ilang bagay. Pagbalik ko, si Belle, hirap na hirap ay karga-karga ang bata. Anak ng kababata niya, syempre kinalong na niya dati. Noong mas maliit pa ang bata, maliit at malambot, parang bombang maliit ang karga niya. Ngayon, marahil may kaunting muscle memory, medyo maayos na ang pagkarga. Matagal niyang tinitigan ang cute na bata sa kandungan niya, tapos tumingala sa 2 nasa harap niya. Ang cute na bata, posible palang kayo ang gumawa. Si Belle na nawalan ng alaala ay napaisip. Nagbulungan sina Andrea at Paolo, tingnan mo, nawalan na ng alaala, ang sakit pa rin magsalita. Hindi ko alam kung seryosong idinetalye ng 2 kababata ni Belle ang mga malalaki at maliliit na pangyayari sa loob ng 7 taon, mula 18 hanggang 25. Pagbalik ko, kakaiba ang tingin niya sa akin, may halong pag-iwas. Inimbitahan ko ang mag-asawang Paolo na manatili para sa hapunan. Habang kumakain, ang anak nila ay tulog sa stroller sa tabi, may ilang bakas pa ng luha sa mukha mula sa pag-iyak kanina.
Ang cute tingnan. Si Belle, kakauntog lang ng ulo. Nitong mga araw na ito, may ilang epekto pa. Halimbawa, kapag nakikita ako, kailangan niya ng ilang segundo para mag-react. Mas mahina rin ang memorya, hindi maalala kung saan inilagay ang mga gamit. Pero hindi ito malalaking problema. Unti-unti siyang gumagaling at mabilis ding nasanay sa presensya ko. Sayang lang at hindi pa niya maalala ang nakaraan. Mula nang makalabas si Belle sa ospital, kalahating buwan na kaming magkahiwalay ng kwarto. Ang pagkawala ng 7 taong alaala ay nangangahulugang kailangan ni Belle na muling itatag ang koneksyon niya sa lipunan. Sa pagitan ng 18 at 25, ang kanyang pag-aaral, karera, at mga social connections ay nagbago lahat. Ang bahaging ito ay kakaunti lang ang alam ko, kailangan ng tulong ng mga kamag-anak at kaibigan niya para unti-unting maalala. Nitong mga panahong ito, sunod-sunod ang mga bisita sa bahay, lahat ay bumibisita kay Belle. At sa mga taong ito, marami ang hindi na niya naaalala. Tinitingnan ko si Belle na wala pa ring naaalala, komplikado ang nararamdaman ko. Sa mahigit 2 taon naming pagkikilala, marahil hindi talaga kami nagkaroon ng matinding pagmamahalan, pero kapag iniisip ko, medyo malungkot pa rin. 1 buwan pagkatapos, hindi pa rin bumabalik ang alaala ni Belle, pero ang sugat sa noo niya ay gumaling na. Matagal lang tinanggal ang benda, hindi na kailangang ibenda ulit. Medyo kitang-kita ang sugat, hindi ko alam kung mag-iiwan ng peklat. Isang gabi, ilang beses akong tiningnan ni Belle na parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Sa wakas, bago ako matulog, lumapit siya dala ang telepono niya. May album sa phone ko na kailangan ng password para mabuksan. Alam mo ba ang password? Nahihiyan niyang tanong. Nitong mga panahong ito, sanay na si Belle sa paggamit ng face recognition. Sinabi ko sa kanya, ang lock screen password at payment password niya ay mukhang hindi iyon. Tiningnan ko ang page na tinuturo niya, medyo nagulat ako. Dati, hindi ko alam na may ganitong private album ang telepono ni Belle. Hindi ko alam ang password. Sigurado ka bang gusto mong subukan ko? Nasa kamay ko na ang telepono, pero lumingon pa rin ako para kumpirmahin kay Belle. Kahit mag-asawang magkatabi sa kama, mahirap masigurado na lahat ay tapat. Hindi ko pa nasuri ang telepono ni Belle, hindi sigurado kung ano ang makikita ko. Nang marinig ito ni Belle, natigilan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango pa rin. Hindi ba't asawa kita? Bulong na halos siya lang ang nakarinig. Hindi ko napigilang mapangiti. Si Belle ay isang taong may ritual, bawat password niya ay may sariling kahulugan. Sinubukan ko ang ilang numero, lahat ay mali. Mukhang ang private album na ito ay talagang sikreto ni Belle. Noong una, hindi ako interesado, pero ang password na ito, ilang beses nang sinubukan, hindi pa rin gumana. Nagising ang kuryusidad ko. Nag-isip ako sandali, sinubukan ko ang isa pang kombinasyon ng numero. Bumukas. Hindi pa man ako nakaramdam ng komplikasyon, nakita ko na ang laman ng album. Sumilip si Belle. Ang album ay may ilang daang litrato lang, puro ako. May mga lumabas na sa Facebook moments ko. May mga kuha noong nagde-date kami na kinunan ni Belle para sa akin. Mga litrato at group photos namin. At marami pang hindi ko pa nakikita. Halatang mga litratong kuha mula sa anggulo ng key-stalker. Pag-scroll pataas, ang unang litrato ay kuha ko sa isang coffee shop, mukhang kinunan mula sa labas. Maganda. Pero ang problema ay ang petsa ng pagkakuha ng litratong ito. Noong panahong iyon, hindi ko pa kilala si Belle. Sa teorya, hindi niya rin dapat ako kilala. Ang tingin ko ay lumayo sa screen ng telepono, napunta sa mukha ni Belle sa tabi. Wala siyang naaalala, halatang hindi niya naisip na bago siya mawala ng alaala, lihim siyang nangungolekta ng mga litrato ng asawa niya sa telepono. Bakit kailangang nasa private album ang mga litrato ko? Tanong ko sa kanya. Hindi rin kakaunti ang mga stalker shots. Hindi maipaliwanag ni Belle na mula pa sa hiya. Gusto niyang kunin ang telepono mula sa kamay ko, pero mas mabilis ako. Unang hakbang, pinatay ko ang screen. Ibinalik ko ang telepono sa kanya, pero si Belle ay walang balak umalis. Nakatitig siya sa akin, bahagyang nakayuko ang mga mata, tila may pinag-iisipan. Ano ng password? Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong pa rin niya, tinitiis ang mapanuri kong tingin. Umiti ako, hindi ko siya pinahirapan. Sinabi ko ang isang kombinasyon ng numero.
Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng password na ito? Tanong ko sa kanya. Kahit namumula si Belle, nagpumilit pa ring makinig sa sasabihin ko. Ito ang petsa ng unang halik natin. Tinitigan ko ang labi niya. Kung si Belle ito bago mawala ng alaala, lumapit na sana siya sa akin ngayon. Pero ang asawa kong nawala ng alaala sa harap ko kapag inaasar, nahihiya. Nakakatuwa rin. Si Belle, na may blankong ekspresyon, ay bumalik sa kwarto dala ang telepono niya. Sa bahay na ito, kahit saan ay may bakas ng buhay namin. Hindi mahirap para kay Belle na matuklasan. Dati, sobrang close kami. Sinamantala ko ang oras para dalhin siya sa follow-up check-up. Wala namang malaking problema, sadyang hindi pa bumabalik ang alaala. Si Aling Rosario, ang biyenan ko, ay ilang beses nang dumalaw nitong mga panahong ito para bisitahin ang rebelding anak niya. Hindi rin nila alam kung paano. Hindi magkasundo sa usapan, konting bagay, nag-aaway na. Bumuntong hininga si Aling Rosario, anak ko nga talaga. Ang 18 anyos kong anak, ganito nakasakit sa ulo. Isang inang sabay na nagnonostalgia at hindi mapigilang gumamit ng dahas sa salita. Hindi ako araw-araw nasa bahay. Kapag nagtatrabaho ako, si Belle ay mag-isang naiiwan sa bahay o lumalabas para maglakad-lakad. Pero mas matanda ako sa kanya ng kaunti. At ang isip ni Belle ngayon ay nasa 18 pa rin. Hindi ko maiwasang mag-alala kapag lumalabas siya, kaya nagbilin ako, kapag lalabas ka, mas mabuting isend mo sa akin ang location mo. Ngayong gabi, may social gathering. Pagkatapos, tiningnan ko ang telepono, nakita kong nag-send si Belle ng location 1 oras na ang nakalipas, sabi niya, may kaibigang nagyaya para mag-gathering. Tiningnan ko ang location, address ng isang club sa The Fort, Aura Lounge. Maraming kaibigan si Belle, tulad ni na Paolo at Andrea na dati ilan sa pinakamatalik niyang kaibigan, yung tipong alam ang pinagmulan. Pero ang tao, laging may ilang kaibigang pang ibabaw lang. Medyo nag-aalala akong si Belle ngayon na wala nang naaalala, ay maloko pa at tumulong pa sa nagloko sa kanya para magbilang ng pera. Nag-message ako kay Belle, tinanong kung kailan matatapos, susunduin ko siya. Kakapadala ko pa lang ng message, sumagot na si Belle na pwede ko na siyang sunduin ngayon. Ang Aura Lounge, nakapunta na ako doon ng 2 o 3 beses. Ayon sa sinabing room number ni Belle, hinanap ko. Pagdating ko sa pinto ng ife room, nakita kong bahagyang bukas ang pinto. Walang tugtog sa loob, boses lang ang nag-uusap. Sa siwang ng pinto, nakita ko ang isang lalaking nakaakbay kay Belle, habang nagsasali ng alak para sa kanya, sinasabi, sabi ko sa'yo, Belle, sabi mo ngayon hindi mo naaalala ang nakaraan. Hindi mo na rin maalala kung paano mo nakilala ang asawa mo. Mas mabuti pang makipaghiwalay ka na ngayon tapos humanap ulit. Hindi naman kayo level sa yaman. Ikaw ngayon, 18 pa lang ang isip mo. Kung hindi mo na maalala, habang buhay ka bang makikisama sa isang lalaking mas matanda sa iyo ng 7 taon sa isip? Sa kondisyon mo, anong klaseng lalaki ang hindi mo mahahanap? Nakatayo ako sa pinto, nag-iisip kung hindi ba angkop na pumasok ako ngayon. Boses ni Belle ang narinig ko. Okay ka lang ba? Sabi nila, mas mabuting sirain ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Ang ganda-ganda ko tapos papayuhan mo akong makipaghiwalay? Ganyang kabait na gawain, ginagawa mo pa. Nawalan ako ng alaala, hindi ko sinabing ayaw ko na sa asawa ko. May waiter sa likod na may dalang fruit platter. Nakita akong nakatayo sa pinto at nagtanong, Sir, may kailangan po kayo? Nang sumandal ako, naitulak na ang pinto, at ang mga tao sa loob ay napatingin din nagtama ang tingin namin ni Belle. Tumayo siya, at habang papalabas, hindi nakalimutang umirap sa lalaking kausap kanina. Dumating na ang asawa ko para sunduin ako. Hanggang sa makasakay si Belle sa sasakyan kasama ko, tahimik pa rin siya. Sa mahinang ilaw, tiningnan ko siya, namumula ang mukha niya. Marami ka bang nainom? Tanong ko. Yumuko si Belle. Hindi naman masyado. Kahit sinabi niya iyon, pagbaba ng sasakyan, medyo gumedjuwang ang lakad niya. Mukhang maraming ang nainom. Pag-akyat sa kondo, sa wakas ay nagsalita si Belle. Yung kaninang gabi, sabi niya, nitong mga nakaraang taon, okay naman daw ang relasyon namin. Kaya pumunta ako doon sa imbitasyon niya. Matagal nang hindi ko maalala ang nakaraang 7 taon, naiinip na rin ako. Tumango ako. Gusto niyang maging friendly sa'yo, tapos alam niyang nawalan ka ng alaala,
paano niya sasabihing normal lang ang relasyon niyo? Marahil naisip din ito ni Belle, hindi na nagsalita pa. Pagpasok sa bahay, ako muna ang naligo. Paglabas ko, nakita kong nakapantulog na rin siya. Nakaupo si Belle sa sofa sa kwarto. Nitong mga panahong ito, maliban kung kukuha ng gamit, hindi siya madalas pumapasok sa master's bedroom. Marahil kaliligo lang din niya, medyo gulo ang buhok, kitang-kita pa rin ang peklat sa noo, pero ang mga tampok ng mukha niya sa ilalim ng ilaw na ito ay talagang walang masasabi. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Galit ka ba? Biglang tanong ni Belle sa akin. Nagulat ako sa tanong niya. Bakit mo natanong? Tumingala si Belle sa akin. Hindi ko alam, pakiramdam ko lang, parang galit ka. Hindi ako galit. Itinanggi ko. Galit ka. Giit niya. Ngumiti ako. Sige nga, sabihin mo kung bakit ako magagalit. Hindi lumayo ang tingin ni Belle. Hindi ko alam kaya nga tinatanong kita. Medyo matalino pero hindi masyado. Umismid ako, akmang aalis pero hinawakan ni Belle ang kamay ko. Miggy. Tawag niya. Huminto ako. Hinila ako ni Belle palapit, tumingala sa akin, pero bahagyang nakayuko ang mga mata, hindi ko alam kung bakit parang medyo nagtatampo. Kahit bago mawalan ng alaala o pagkatapos, mas matanda ako kay Belle. Ang pagtawag niya sa akin ng Miggy ay normal lang. Ang problema, ngayon ang isip niya ay tumigil sa 18. Ang edad ng isip ko ay talagang mas matanda sa kanya ng 7 taon, 25 sa 18. Wala akong naaalala, hindi rin kita maintindihan. Kung hindi mo sasabihin sa akin, paano ko malalaman? Natahimik ako sandali. Hindi ka pa recovered. Sino nagsabing lumabas ka para uminom? Sorry. Hindi na maulit. Mabilis siyang humingi ng tawad. Pero kahit ang paghingi ng tawad ay maihalong pagtatampo. Hawak pa rin niya ang kamay ko. Ang amoy ng body wash sa katawan niya at sa akin ay naghahalo, may kakaibang init na hindi masabi. Walang anuman, umuwi ka na at magpahinga, sabi ko. Pero si Belle, hindi lang binitiwan ang kamay ko, niyakap pa ako sa bewang. Nakaupo siya, mas matangkad ako sa kanya. Yumuko ako, nakita kong medyo malabo ang tingin ni Belle. Sa susunod na segundo, isinubsob niya ang buong mukha sa dibdib ko. Niyayakap niya ako. Sunod-sunod na narinig ang boses ni Belle. Sabi niya, sinusubukan ko ng maalala ang nakaraan, pero talagang hindi ko maalala. Dahil ba hindi ko maalala, hindi mo na ako gugustuhin? Kailan ko sinabing hindi na kita gugustuhin? Nasa dibdib ko pa rin siya, nag-aakusa. Malamig ka sa akin. Tiningnan ko ang chat history natin dati. Hindi ganito. Araw-araw kang nagtatrabaho, hindi mo ako pinapansin. Malamig nga. Pero hindi niya naaalala ang 7 taong iyon na natili sa 18. Paano ko naman niligawan ang isang taong ang alaala ay tumigil bago magnegatibo 18? Nag-isip ako sandali, mahinang sinabi, naaalala mo lang na 18 ka, pero 25 na ako, siya 25, ako 27. Sa isip mo ngayon, kung magiging tayo tulad ng dati, hindi angkop. Anong hindi angkop? Kahit 18 lang ang naaalala ko, matanda na ako. Tumingala siya sa akin. Doon ko napansin na namumula ang mga mata niya. Gusto mo lang ba ako noong 23 ako? Ayaw mo sa akin ngayon dahil isip bata ako. Kahit hindi ko na maalala ang mga kaalaman, pwede ko namang aralin ulit. Ang pagmamahal, pwede ring muling buuin. Huwag ka namang maging malamig sa akin. Huminto siya sandali. Nahihirapan ako. Ang magandang babae, kahit umiiyak, maganda pa rin. Hindi ko napigilang punasan ang luhang dumadaloy sa gilid ng mata niya, bahagyang nanginig ang puso ko. Sigurado ka bang gusto mo ako ngayon? Tanong ko sa kanya. Gusto, matigas niyang sabi. Marahil dahil nawala ng alaala, ang alaala ay tumigil sa kabataan, mas masigasig at direkta ang pagpapahayag niya. Inangat ko ang mukha niya, yumuko at hinalikan siya sa labi, pinapakalma. Sige na, gusto rin kita. Pero sa halik na ito, mas malaki ang reaksyon ni Belle. Niyakap niya ako, nahulog kami sa kama, nasa ibabaw ko siya, nagniningning ang mga mata, nagtatanong, pwede pa bang humalik ulit? Ang ilaw sa kisame ay nagbibigay ng mainit na dilaw na liwanag. Si Belle sa ibabaw ko ay parang bumalik.
Noong unang halik namin, katorpehan na may kasamang sigasig, walang tigil sa pagtuklas. At ngayon, ang katorpehan niya ay nakakatuwa. Hindi ko napigilang asarin siya ng kaunti. Nang akma na siyang hahalik ulit, umiwas ako. Si Belle, na dumampi ang labi sa pisngi ko, ay hindi nasiyahan, hinawakan ang baba ko, at hinalikan ulit. Mga halik na malagkit, para siyang maliit na tuta. Sa kahahalik, hindi sinasadyang nagdikit ang mga katawan namin. Sa isang sandali, halatang nanigas si Belle. Tiningnan niya ako na may bahagyang pagkalito. Ang asarin at biruin ang asawa kong nawala ng alaala ay talagang nakakatuwa. Pinigilan ko ang tawa. Nakalimutan mo na ako. Siya, hindi pa nakakalimot, di ba? Namula ang tenga ni Belle na parang tutulo na ang dugo. Hinawakan ko ang tenga niya, halatang mas mataas ang temperatura doon. Umikot ako at idinagan siya sa ilalim, yumuko at hinalikan si Belle, hindi na nagbibiro. Pagkasabi, akmang tatayo ako pero niyakap niya ako ng mahigpit. Humihingal si Belle, mas malakas ang pagtaas-baba ng dibdib niya. Sabi niya, pwede bang ituloy? Ang pink na kumot ay nakatakip sa katawan. Si Belle, medyo malungkot, nakatingin sa kisam, tulala. Hindi dahil hindi maganda ang performance, kundi dahil sobrang ganda, na napabulala si Belle, yun pala, hindi na talaga ako birhen. Kung iisipin niya ang family planning item sa bedside table, paano naman? Si Belle, pagkatapos ng gabing iyon, ay parang bumalik sa panahon ng bagong pag-ibig. Ang partikular na ay sobrang sigasig, sobrang sigasig, at bawat pagkakataon ay may pag-unlad. Natural lang na bumalik na siya sa master's bedroom. Tungkol naman sa alaala niya, pansamantalang wala pang senyales ng pagbabalik. Nagpa siya si Aling Rosario na turuan siyang muli sa pamamahala ng kumpanya. Nawala man ang alaala, hindi naman nasira ang utak, pwede pa ring gamitin. Sadyang ang biyenan ko at ang anak niya, nitong mga nakaraang araw, dumami ang beses na nag-aaway. Hindi ko rin maintindihan, sa akin, ang bait-bait niya, pero sa nanay niya, mahilig makipag-away. Galit na nagrereklamo si Aling Rosario sa litrato ng yumaong asawa. Bumalik ang alaala ni Belle 3 buwan pagkatapos ng aksidente. Walang espesyal sa araw na iyon. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Biglang narinig ang tunog ng basong nahulog. Lumapit ako para tingnan. Si Belle, hawak ang ulo, nakaupo sa sahig. Belle, anong nangyari sa'yo? Umupo ako para tingnan siya. Masakit ba ang ulo mo? Dadalhin kita sa ospital. Sandali, pigil niya sa akin. Hayaan mo muna akong kumalma. Biglang ang daming lumabas na imahe sa isip ko, masakit at nahihilo. Hindi ako makatayo. Sabi niya, Miggy, yakapin mo ako. Kahit na sinasamantala niya ang pagkakataon, mukhang totoo ngang masakit. Matagal ko siyang niyakap. Gabi na, pumunta pa kami sa ospital. Totoo ngang bumalik na ang alaala ni Belle. Nagpaskan, tiningnan ng doktor, walang problema. Pag-uwi, natulog. Kinabukasan, paggising, pagmulat ng mata, nakita ko si Belle sa tabi ko, nakatingin sa akin, may ngiti sa mga mata at labi, hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatingin. Mahal ni. Sa tawag na ito, alam kong bumalik na talaga ang alaala niya. Naalala mo na ako. Hinaplos ko ang mukha niya. Yumuko si Belle at hinalikan ang kamay ko, tumango. Tiningnan ko siya ng ilang segundo, biglang nagsalita, kung ganon, may itatanong ako sa iyo. Bigla akong umupo sa ibabaw niya. Hindi pa napapansin ni Belle kung ano ang nangyayari, nakangiting hinayaan akong umupo. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit may litrato ako sa telepono mo, pero ang petsa ng pagkakuha ay bago pa tayo magkakilala? Nagtigas ang ngiti sa gilid ng labi ni Belle. Mahal, naniniwala ka ba sa love at first sight? Tanong niya sa akin. Ayon sa testimonya ni Belle, noong araw na iyon, aksidente niya akong nakita na may date sa isang Figaro Coffee branch. Nagustuhan niya ako, sinundan pa nga ang isang i-date ko. Pag-uwi, pinakiusapan niya ang nanay niya na humanap ng matchmaker. Kung hindi, sa tingin mo ba, bakit naman ang matchmaker na walang kinikilingan ay pupunta sa bahay niyo? Nakangiti niyang sabi. Gusto ko siyang akusahan ng lust at first sight, pero hindi inaamin ni Belle. Hindi ba't pinatunayan ng mga sumunod na pangyayari na bagay tayo? At saka, kung na-lost at first sight ako sa'yo, pwede ka ring ma-lost at first sight sa akin, patas lang.
Sinabi mo, maganda ako, maganda ang katawan, at kompatible tayo sa kama. Ginamit niya ang mga sinabi ko sa kanya noong nawalan siya ng alaala para barahin ako. Wala akong masabi. So, yun lang talaga ang gusto mo, tanong niya. Siyempre, hindi. Si Belle, bukod sa maganda, mayaman, at may pinag-aralan, ay mabait, matuwid, responsable, may self-control, at marunong rumespeto sa iba. Ang mga magagandang katangiang ito ang bumubuo sa kanya. Siya mismo ay isang napakabuting tao, hindi mahirap mahalin. Umiti ako sa kanya. Gusto ko lahat sayo. Sa 3 taon ng kasal namin ni Belle, ipinanganak ang anak naming lalaki. Si Aling Rosario, bukod sa tuwa dahil lola na siya, hindi nakalimutang manood ng e-drama. Sa wakas, naramdaman na ng anak niya ang hirap ng pag-aalaga ng bata. Pero ang maputi at malambot niyang apo ay biglang napakabait. Noong sanggol pa, kaintulog lang, paggising kain ulit. Kapag kinikiliti, tumatawa. Kapag dumudumi o nagugutom, umiiyak. Gusto pa sanang sabihin ni Aling Rosario na, huwag kang masyadong kampante. Pero ang bata, sa panahon ng pag-aaral magsalita, isang dilola lang, tuwang-tuwa na siya. Apo. Bibili ni Lola ng malaking bahay at sasakyan para sa'yo. At nagsimula na siyang spoil. Bumulong si Belle sa tenga ko, mahal, may oras ka ba sa weekend? Ipaalaga natin si nanay kay Junior, tayo namang dalawa ang mag-date. Si Aling Rosario, nayakap-yakap ang mahal na apo, ay walang kamalay-malay. Naayos na ng anak niya ang weekend niya.